Alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Grabe. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Grabe. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Grabe yan ah. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. Kinikitoy. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, wag mong ituluyan kaya magkagulo. Oh. Pag hindi namin napili... Ito ata is regarding the cha-cha, yung sinasabi ni Pangulo, no? Pero guys, actually may nagtanong sa akin, no? Sabi sa akin, sabi niya, bro, ano ba yan? Yung sinasabi ni Duterte, ni Pangulo Duterte is rebellion, sabi ko. Sabi niya. Sabi ko, hindi pa kasi I know sa rebellion kasi pag talaga mayroong ang armas, no, tapos mag-against ka sa Pangulo, so yun, masasabing rebellion. Pero ako sa pananaw ko lang guys yung sinasabi ni Pangulo, syempre ako naman guys, hindi rin ako basta-basta magsasabi na totoo to. Syempre guys, wala naman tayong katibayan. No, pero syempre ito lumalabas dito, hindi naman to although may against, no, parang kung mapapakinggan mo si Pangulo parang against siya. Pero dito lumalabas pa na rebellion. Alam ko sa batas kung may mga abogado rito is ang rebellion is parang pag meron ka ng hawak na baril, lalabas kayo, no, magbabanta kayo or ano. So yun ang rebellion. Pero ito is syempre ang bansa natin is a democratic country. So you can speak out, no? Whatever you wants to express, no? Kaya yung kaibigan ko sinasabi ko hindi pa to rebellion kasi although sinasabi niya is parang tinatawagan niya yung mga military, no, pero para sa akin hindi pa, as long as wala namang mga armas, no, hindi pa siya papatak sa rebellion. Pero tuloy natin ito. Itan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin. Ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Grabe, tapang gastos dito, gastos doon. Tapang Duterte. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Matindi Gawin ninyo, kawawa ang Pilipino. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayo. Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything.
May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Yun. Diba? Gaano Parang may sinasabi siya na darating sa point, bababa ka din sa pwesto. Parang sinasabi ni Pangulo, no? Ni dati Pangulong Duterte. tagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. So anyway guys, kanina tinignan ko din sa mga ibang balita, ano. Actually sinagot siya ni Pangulong BBM, ano. Tingnan natin sagot ni BBM dito, guys. Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtawag sa kanyang bangag at drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM, baka epekto lang yan ng fentanyl na iniinom ni Digong. Fentanyl yan yung ano, 'di ba? Yung matindi daw yan yung gamot na yan Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Parang droga din yan. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. Painkiller, okay. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Tindi Ito raw ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Sagot yan ni PBBM nang matanong sa isang ambush interview bago siya lumipad pa Vietnam para sa state visit. Kaugnay sa mga maaanghang na banat sa kanya ni Duterte sa isang prayer rally kontra charter change sa Davao City kahapon. PRRD has been taking the drug for a very long time now. So, ibig sabihin ngayon, After 5, 6 years. Ngayon guys, parang nagtuturuan, no? Sinasabi ni Pangulong Duterte, no, na si Pangulong BBM ay addict. Ngayon, si Pangulong BBM naman, sinasabi niya din addict. Yun nga daw, parang nagtitake ng fentanyl, na which is pinaka strong painkiller. No? So, ngayon, di mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. But still, guys, ako personally, di ko alam kung sino nagsasabi ng totoo dito right now. Depende na lang kung may maglalabas ng katibayan, di ba? Years, it has to affect yun, kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. November 2016, nang aminin ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl patches dahil sa idinadaing niyang pananakit sa kanyang spinal cord. Ang fentanyl ay isang regulated drug na maaaring magdulot ng pagkalulong kung magiging labis ang paggamit. Okay. Naungkat ang paggamit ni Digong ng fentanyl matapos niyang tawaging drug addict at bangag si PBBM dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Hindi May drug addict tayo na presidente. Grabe. Sabay mo. Hirit pa ni Duterte, kasama raw si President Marcos sa drug watch list noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Wala namang ibang ibinigay na detalye si Digong na 2016 pa huling na upong mayor bago na halal na Pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Nang matanong naman si PBBM ukol sa paratang, sagot lang ng Pangulo, Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify the question. Sa gitna ng tila bangayan ng kasalukuyan at dating Pangulo, ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang pinsan niyang si PBBM sa mga alegasyon. Never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Bumuelta naman si dating Senador Antonio Sonny Trillanes na kilalang kritiko ni Duterte. Giit ni Trillanes, gumagawa lang aniya ng kwento ang dating opisyal para magkaroon ng kontrobersya laban kay Pangulong Marcos. In this case, by saying na addict daw yung presidente ng Pilipinas, therefore, kailangan siyang patalsikin ng mga sundalo.
no? So parang kasi last time may lumalabas na ano, I don't know kung totoo rin, 'di ba, yung destabilization against kay Pangulong BBM, no? So parang lumalabas is parang tactical, alam mo yun, diversion tactics yung ginagawa ni Duterte, parang ganun lumalabas guys. Yun yung unawa ko, pagpasensya niyo na. Pero tuloy natin to. Ganun yung kanyang gustong narrative, and he's trying to convince people about his case kahit na wala naman, no? Wala naman siyang pinipresenta, it's just his word. Pero pathological liar yan historically. Ang dating presidential spokesperson naman ni Duterte na si Attorney Harry Roque, giniit na wala raw sinabi si Duterte na kasama si PBBM sa watch list. Ang sinabi lang daw ng ex-president ay may nagpakita ng ebidensya sa kanya. Sa ngayon daw, dapat bigyang linaw ng Pangulo ang mga alegasyon dahil pwede niya raw itong ikasibak sa pwesto. Kung totoo yan, na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga, impeachable offense po yan kasi bilang presidente, siya dapat nagpapatupad, no? Na pinagbabawal ang paggamit ng mga pinagbabawal na droga. Kapag siya lumabag sa Ibig sabihin, pag kung totoo pala na talagang gumagamit si Pangulong, if ever guys gumagamit, mapapatanggal pala siya bilang Pangulo. No? Matindi yung accusation ni dating Pangulong Duterte. Taas yan po ay betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Ang press briefing naman, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na mula nang matatag ang kanilang ahensya at kanilang National Drug Information System o NDIS noong sabi ni ni Wolf, parang akala ko si Bulbul. What the si Wolf, sabi niya, dami kasing mga adik panahon ngayon, pero panahon ni Tatay Digong walang adik, sabi niya. Sabi ni Georgina Albeso, the best president, Digong. RMM Mendoza ngayon kasi bumalik na naman ng patayan kung ano-ano pa. Oo, parang tumataas nga yung kaso ng patayan, no? Di ba? Mataas nga, no? UAE, the best president is Digong. No? Grabe. No, sabi ni RMM Mendoza. Tapos yung mga siga sa daan nagkalat din, lalo na pag may mga baril. Yun nakakatakot yan, guys. Anissa Merhome, nahirapan ako. Ang hirap Tapos Evan J. Solomon, shout out po at pangan niyo po at tuloy ko lang sa grito, guys. Uy, ba't wala? 2002, wala sa listahan nila si PBBM. Pati na raw noong termino ni Duterte na naglabas sila ng watch list na tinawag din noong Duterte list. Ano nangyari doon? Maging ang Philippine National Police na katuwang ng PIDEA sa drug operations, iginiit na wala raw sa drug watch list si PBBM. Okay. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Nagbabalita mula sa Frontline. So ibig sabihin, Halili, wala talaga sa listahan yung sa listahan itong pangalan ni Pangulong BBM. So nasa inyo na, guys, syempre sa lahat ng mga diyan, guys. Tinataka lang naman natin to, guys, itong balita, current events. So napaka-importante kasi na matakal natin itong mga balita, no? Dahil ano to, guys, concern tayo lahat dito, no? Syempre, bago tayo mag-start, guys, ano bang gusto niyo i-react sa Rochelle? No? At mamaya pwede ko rin i-play ang Mardy. I try my best. No? Pero ulit panahon muna tayo. Mga kapuso, walang inaasahang bagyo sa huling 2 araw ng Enero. At magandang balita dahil ma-e-enjoy pa ang malamig na klima sa malaking bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa peak ng pag-ihip ng Grabe, no, guys, yung yung sa amin sa Cavite kasi galing ang Pilipinas ay grabe, sobrang lamig. Hindi mo na kailangan pumunta ng ng Baguio at Tagaytay, sobrang lamig, no. Right now ba malamig pa rin sa Pilipinas? Pero guys, talaga yung temperature ngayon is napakalamig. At makakatipid ka ng aircon at ng electric fan sobra, no? Grabe. What the fuck? What the fuck? Oy guys, baka meron kayong suggestion sa
i-react natin ngayon sa Rochelle, no? Baka may suggestion kayo. Pero tuloy muna natin to habang nag-iisip kayo kung ano i-react natin sa Rochelle. And then try ko din yung Marty, guys. Papasadahan ko lang din. Northeast monsoon o hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, naitala kahapon at may umaalma dito, sabi ni Ma'am Christine, no? Si BBM puro out of country, hindi niya alam kung ano nangyari sa bansa na halos hindi na kaya taas pilihin. No? Sinasabi ito, guys, binabasa lang natin, ano? Gina Dulot, saan po kayo sa Cavite? Sa may, sa Bacoor. Doon po kami, malapit. Araw ang pinakamalamig na temperatura mula ng ideklara ang amihan season noong Oktubre noong nakaraang taon. Sumadsad sa 9.7 degrees Celsius. Nalamig ang naitala ng Pag-asa sa La Trinidad, Benguet. No? Bubagsak din sa 11 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Baguio City. 15. Tignan mo naman, guys, Baguio City, 11 degrees Celsius. Sa Tanay Rizal 18.3 Celsius. Pero mas malamig pa rin sa Baguio. Pero guys, below 11 degree ang lamig niyan. Sabi ni Brother Raymond Yanga Perez, sobrang lamig pa bro, shout out. Grabe, sobrang lamig. Gina Umali, God bless Sir Marzano, watching from Italy. Shout out sa lahat ng mga taga-Italy dyan, shout out po sa inyo, Palakpakan natin. Sabi ni UAE, pero sa ngayon, ang lakaran sa gobyerno, yun ang malungkot. Talagang, I don't know, guys, kahit sa ibang bansa, mayroong corruption, di na nawawala yung corruption na yan. Sabi ni Youth, Eddie Her, Archie, may galap shout. Kay Archie, shout out, may galap shout out sa inyo. Ayik ng Kuwait server, saan kamusta? Ikaw, kamusta ka na? Okay ka lang? Basta happy first anniversary sa Rochelle. Ay talaga naman, Rochelle. Rachel Morales, matubang. What the fuck? J. Rosberg, last shout out po. Sabi ni Maris Francisco 1522. Sobrang lamig sa Tagaytay ngayon kasi galing kami nung kahapon. Ay sana, nakakamiss ang nakakamiss ang Tagaytay. Sobra yan. Sabi ni Archie, yung promise na 20 pesos ang bigas, awa ng Diyos, 60 pesos na lang ya. Taas ng binili, no? Grabe talaga. Jason Amamba, shoutout. Kaya Marcio, binigyan ng bagong singsi si Rachel. Yung po i-react, grabe sa kilig. Ay, talaga naman. Kikiligin talaga. Ano ba yan? Nabubulol ako? Ano ba ito? Kikiligin pa tayo dyan. Pag ako hindi kinilig. Pero for sure, kikiligin tayo dyan, no? Nako po, sir, manood ng Rochelle. Habang malamig ang panahon. Grabe na to. Grabe, guys, puyitan tayo ngayon, baka kayo, pasensya na po sa late ako nag-start, pero ano po natin to, magsisipag po ako, no? Syempre, samahan niyo po ako at tulungan sa pag-support sa Kalingap at syempre sa pagdepensa kay Ruel of Malalag. Kailangan ko po ang inyong suporta, guys, no? Uli po sa mga bago dating, ako po nakabalik ulit sa Rochelle Reactor sa Kalingap. Sa affiliate reactor, affiliate lang naman po ako. Pero syempre, we need to defend Ruel of Malalag. No? Sabi ni Maria Lorella Magora, shoutout Sir Marzano, welcome back. Happy naman kami mga OFW, sir. OFW from Saudi Arabia. Solid Rochelle, love lang. Uy, grabe. No? Georgina Albeso, BBM, ibig sabihin bigas biglang mahal. Ano ba yan? Ano sabi niya? Bigas, guys, binabasa natin. Sabi niyo, bigas, ibig sabihin, bigas biglang mahal. Ano ba yan? What the fuck? No, Maris Francisco 1522, ayik ng Kuwait, proud Davao-Enya, Duterte ng Sakalam. No, guys, baka mag-away kayo dyan sa mga maka-BBM, sa mga maka-BBM at maka-Duterte, huwag kayo mag-away-away So, hindi pa naman natin alam, guys.
No, sabi ni Maria Lolera Magora, grabe kilig lalo na kapag ikaw nag-react sa Rochelle. Nako po, parang wala na akong practice sa Rochelle Pero guys, sige, dyan lang kayo. Isi-set up po natin yan. At Ike, na kwento ko lang sir, mabuti makareact ka na sa Rochelle sir. Lorena Ibalan, di po ako naniniwala na addict si BBM. Siyempre ako naman, mayroon din ako maniwala dahil wala pa namang katibayan guys. At siyempre tayo pwede magsalita. Hindi naman tayo police para magsabi na hindi siya addict or addict siya. So, siyempre, presidente ng Pilipinas, respetuhin pa rin natin. Pero right now, nagbigay ako ng tanong. Sumagot po kayo dyan. Sabi dito, naniniwala ka ba sa sinabi ng dating Pangulo Duterte na addict si Pangulong BBM? Ay grabe, 47%. Mas marami pa rin nagsasabi na no, hindi siya naniniwala. 53%. Ay grabe na talaga yun Oh, look, see now, nawala na ang signature moves ni Tulfo, ang laging galit at tapang at tao. Ngayon, biglang lumambot, I smell something fishy. Ay, naku, ano yan? Ano yan? Oh, look, see now. Hindi na nagiging matapang si ang sabi nga nila, lumamig na ata ang katapangan ni Tulfo Nabasa ko lang guys Kayo talaga yung matatalino, kaya akala ko pang Rochelle lang kayo yung pala, pang ano rin kayo pang balita rin kayo guys 0.7 degrees sa Basco, Batanes, 18.3 degrees sa Tanay Rizal at 18.8 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. Malamig na klima rin ang naranasan sa Abukay, Bataan, Malay-Balay, Bukidnon, Baler, Aurora, Tuguegarao City, Dagupan City at Apari, Cagayan. Pero hindi lang malamig na klima ang dala ng amihan, kundi posible rin ang mahihinang pangulan sa Luzon at Visayas. Sa Mindanao, trough o extension ng low pressure area sa silangang bahagi nito ang magpapaulan. Sa ngayon, nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa pumasok sa PAR at maging bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas. Buti na lang, nakalis ako ng Pilipinas, maayos yung guys, no? Maayos yung panahon. Naku, ang hirap pag sa aeroplano, kasi umuulan, naku po, kakatakot. Lalo pag may turbulence, naku, kakatakot guys. May malalakas na pag-ulan na sa Caraga, Davao Region. Doble ingat dahil pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao na ang makararanas ng heavy to intense rains. Hoy, taga Mindanao dyan ingat-ingat po kayo Yan hanggang gabi, kaya maging handa po sa pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Visayas, may ulan umaga pa lamang sa Aklan, Capiz at Leyte provinces. Magpapatuloy yan hanggang hapon at uulanin na rin ang Cebu, Bohol at Negros Occidental. Sa Luzon, may light to moderate rains na umaga pa lamang sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Mindoro provinces. Magpapatuloy ang malakas na ulan sa Mindoro sa gabi. Hindi naman inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Paalala naman sa mga maliliit na sasakyang pandagat, may nakataas na gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon, eastern seaboard ng Southern Luzon, Visayas. Mga taga Davao, medyo magiging maulan ata sa lugar nyo at Mindanao. Nako guys, talaga naman, alam nyo guys, malamig ang panahon. Ang kinakatakot ka lang dito, baka after 6 months, marami ng buntis. Malamig What the fuck? Marciano TV 2.0, please press the button and do subscribe. The best podcast and reactors in the Philippines. All right. Anyway guys, bago tayo mag-start, gusto ko muna i-play mo na to. Ba't na nagpe-play to? Teka lang guys play muna natin to. Pang ano guys pang ano lang, bago tayo mag ano ba to? Ay, maayos No, play mo natin to. Natutuwa ako guys sa reaction ng bata rito Gusto kong panoorin. Ang kulit It's a crocodile. Crocodile? I'm playing on his head! Crocodile head. Oh! Laki mata niya. Why is it moving? It's scary. Frogs, dead frogs, dead frogs. Palaka. That's indefinitely in France. Maybe. Because ducks. They're eating it. Itang bata
eh. Very nice. Fried duck. Fried duck? Fried mouses! They're mouses! Look, That's squirrels or something. Ito bata eh. Kambing? Kambing ata yun. a baby. Opening a big mommy turtle. Parang minutong kambing na meron lamang manok sa loob. Ano to? I'm looking at it again. You can't. Yeah. No po. Grabe kayo ba kumakain kayo ng ganun? Ako, didiri ako sa ganun. Nakakadiri So anyway, congratulations pala sa sa mga Marty pa. Sa ikakasala din pala sila shoutout muna syempre bago tayo mag-start. Ayusin ko lang po muna bago tayo mag-start guys. Sige lang guys, pasasya na po Guys, kanino palang video yon kay Ruel of Malalag? Yung nagbigayan ng live ba siya? Live ba yung Live or na-miss ko to? Happy anniversary, Rochelle. Saan ko bang makikita yun? Yung nagbigayan ng nagbigayan ng sing-sing itong Rochelle, guys. Please let me know. Pero i-play ko lang muna to guys. Itong habang naghihintay. Itong sa Mardi. Play ko lang to guys. Kung dati sa short film lang natin nagagawa yung mga ganitong eksena, gusto ko lang magpasalamat kasi nandiyan ka nung mga panahong pasok na ako sa buhay. Yung tipong tayo na lang dalawa, ikaw lang yung nandyan para palakasin yung loob ko. Grabe sana alam nyo guys, totally gusto ko mangyari ganito yung Rochelle Dumating ang panahon, kahit sige ilang years na, hindi naman ngayon sana dumating din ang panahon na ikakasal na din yung dalawa. Pero syempre guys, unahin muna nila ang kanilang karir. Mga bata pa sila. Pero syempre itong Mardi kasi na sila, okay na sila kumbaga okay na sila sa vlogging. Syempre they need to settle na rin Syempre nagkakaedad na si Cindy, nagkakaedad na rin si Mariano. So for me it's okay na magpakasal na sila, di ba? Kaya ngayon, Cinderella sa lilikan, handang-handa na akong pakasalan ka. So na nga guys, nandito tayo sa loob. Yes. May nagtatanong dito, sabi niya, oy boss, DMTV Ate Lopez Roda, pasensya ka na, di ko po na shoutout. Oy, si Ninang's Vlog, ang sa mga nagmamahal din sa Mardi. Maris Francisco 1522 Girly Monteron, mga Marcos, Mekos family. Nako po. Hirap yan. Kailan guys hindi ko pala nabasa yung comments nyo, pasensya na. Babasahin ko lang muna ito ba, magtampo itong mga mag-awayan tayo guys. Nako po. Sabi ni EK Music Lover, kay saan naman yata bansa tumaas ang bilihin? Dito sa Riyadh, taas din ng bilihin. Totoo naman po. In fairness naman, tumataas kasi lalo gera ngayon. Inflation mataas din. Po sa Singapore mataas din Dati sa Singapore medyo mababa yung binabayaran kong room. Ngayon nagtaas na siya. Mataas na po talaga. Kahit yung mga bahay dito nagmamahal. Ate Lopez Roda, EDMTV, Boss Mars, hindi ka ba magninong sa Mardi? Actually, hindi ko dapat sabihin sana. Kaso sabi ni John Paul Bello, nag-live daw yung Mardi, kinukuha pala akong ninong. Yun. Ako sa aminin ko na po, total nabanggit na sa Bigo, binanggit nila na ako'y kukunin ninong ng Mardi. Siyempre ang Rochelle kapag kakasal sila at sabi nila, Sir Mars, kukunin ka namin ninong. Siyempre guys, talaga namang kukunin ko yun. Ang babanggitin ko lang, Rachel Morales Matubang. What the fuck? Natako po ay kukunin ninong ng ni Mariano at ni Cindy Girl. Ako po ay magninong sa